Isipin mo, isang mundo kung saan ang mahina, kayang lamunin ng malakas sa isang iglap. Pero paano kung yung pinakamahinang nilalang, biglang magising na may kapangyarihang kayang yumanig sa buong mundo? Samahan nyo kung muli mga ka-idol hangal na panuorin ang panibagong manhwa na aking ginawa para sa inyo. Kung saan ay muli ko kayong ipapakilala kay Kim Yoon-jae, mula sa pagiging mahina ay magiging number 1 siya sa lahat ng mga tao mula sa ibang mundo. At dahil na din sa hawak niyang diary ay magagawa niyang malaman ang mangyayari sa hinaharap dahilan upang lagi siyang makaisip ng agarang plano bago pa mangyari ang mga bagay na kanyang nabasa. Nagsisimula ang kwento sa ating pangunahing tauhan na puno ng pasa at habol ang hininga. Tiningnan niya ang kanyang kamay at may napansing kumikinang. Isang uri ito ng bilog na bagay na kamukha ng bakuvin. Mahigpit na ikinawit niya ang kanyang kamao, at nag-alinlangan kung dahil ba sa bagay na ito ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa pagkadismaya, sinumpa niya ang bagay na ito, na tinatawag na Grail. Sa isang maigsing paliwanag, sinabing ang Grail na ito ay nagbibigay ng anumang kahilingan sa may-ari nito. Sa katahimikan, tila nag-iisip ang bayani tungkol sa kanyang hiling. Bigla siyang nagsimulang magsalita ng kanyang nais, bagaman hindi natin alam kung ano yun. Pagkatapos sabihin ang kanyang hiling, isang matinding liwanag ang samilaw, at doon nagsimula ang kwento. Pagkatapos ng panimula, nakita natin ang pangunahing tauhan na humihiling sa amo niyang maagang umuwi. Sinabi ng lalaki na hindi naman daw ganoon ang bata, pero nagpumilit ito at sinabing gusto lang niyang umuwi ng maaga. Sa huli, pinayagan ng nakatatandang lalaki ang bata, pero nagpasalamat lang ang empleyado at sinabing magkikita na lang sila bukas. Nagsimula itong pagtsismisa ng iba, na sinasabi nilang tila gumaganda na ang lagay nito at dati parang wala ng buhay. Galit na hinampas ng amo ang mesa para makuha ang atensyon ng lahat. Naiinis siya sa laganap na tsismis, at sa sandaling yun, may isang empleyado ang nagtanong kung hindi na ba sila maghahapunan ngayong gabi. Agad na sumagot ang amo na, wala naman, at nagtataka ang empleyado kung bakit si Yoon-ji ay binibigyan ng espesyal na pagtrato. Samantala, ang bida ay pumunta sa tindahan para bumili ng bulaklak para sa kaarawan ng kanyang asawa. Bumili rin siya ng 150 gramo ng karne ng baka para sa isang sabaw, isang tradisyonal na handa sa kaarawan sa South Korea. Pagkatapos mamili, sa wakas ay nakauwi na ang bida. Nagpaalam siya pagdating, pero walang sumagot. Hindi nagsayang ng oras, dumiretso siya sa kusina. Maingat na inihanda niya ang buong hapunan. Nalulungkot, nagsimula siyang kumain habang nakatingin sa larawan ng kanyang asawa at anak, humihingi ng tawad sa kanyang asawa dahil sa kanyang kawalan. Pagkatapos ng malungkot at kakaibang hapunan, dumiretso ang tauhan para maligo. Pagkatapos ng naliligo, patungo siya sa isang diary. Sa pahina, sumusulat siya sa kanyang asawa na para bang isang bukas na liham. Isinulat ni Yoon-ji na nangako siyang uuwi ng maaga at maghahanda ng masarap na hapunan. Habang muli niyang tinitingnan ang larawan, tinatanong niya kung masarap ba ang sopas. Muli siyang hindi nakasagot, kinagat na lamang ng bida ang kanyang labi na para bang nagpipigil ng luha. Sinimulan niyang sabihin na sumunod siya sa isang recipe, pero ang lasa ay walang gana. Samantalang sa background, ang TV ay nagbabalita tungkol sa isang serial killer na may 12 biktima na. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ng bida na bumili siya ng mga bulaklak at isang teddy bear para sa kanyang anak na si Mina. Nanginginig ang kamay, tinatanong niya kung kumusta ang kanilang anak at kung nagustuhan ba nito ang regalo. Muli, hindi siya sinagot, natahimik. Nawala sa sarili, inamin niyang naghihintay siya ng anumang tugon. Umaasa rin siyang marinig muli ang boses nito, at syempre, makita ulit ang mukha nito. Sa sandaling ito, naalala ni Yoon-ji ang isang pangyayari noong tuluyan nang umalis ang kanyang asawa. Habang inaalala ang lahat, nagsimulang umiyak. Habang lumuluha, ang tanging iniisip niya ay kung gaano niya namimiss ang kanyang asawa. Dahil sa matinding pag-aalala, sunod-sunod niyang sinulat sa maraming pahina ng notebook ang pagkamis niya rito. Ang tagpong ito ng pagsusulat niya na parang baliw ay kahawig na kahawig ni Kira mula sa Death Note, na walang tigil sa pagsusulat. Maya-maya, nakita natin na napuno na ang notebook. May mga luha pa sa mukha, tumingin siya sa notebook at sinabing nakakaawa lang ito. Ngunit nagbago ang ekspresyon niya nang may mapansin siyang kakaiba. Natakot siya at nagtataka kung ano yun. Nagsimulang lumiwanag ng husto ang notebook sa harap niya.
Walang pag-aalinlangan, kinuha ng protagonista ang notebook at binuklat-baklat ito. Para siyang isang taong nasisiraan ng bait sa paghahanap. Bigla na lang may isang pahina ang pumukaw ng kanyang pansin. Nabigla siya sa nakasulat, nakasaad doon na muling makikita sila ng lalaki. Sa kontekstong ito, maliwanag na ang tinutukoy ng notebook ay ang asawa at anak ng protagonista. Nalilito at natatakot si Yoonji sa mensaheng tila galing sa kabilang mundo. Maya-maya pa ay humingi ng palm ang bida. Maaga na naman siya, at ngayong araw na ito, binanggit ng amo niya ang birthday ng asawa nito noong nakaraang araw. Sabi niya, hindi na ito mauulit, pero sinabihan siya ng amo niya na pwede na siyang umuwi, maganda naman daw ang trabaho niya. Nagreklamo ang ibang empleyado, pero pinatahimik sila ng amo. Pag-uwi, tinitigan niya ang notebook niya at napagtanto niyang nawala ang 6 na buwang sulat niya sa diary. May mga bagong sulat pa na sumulpot na parang bula sa harapan niya, kaya naisip niyang itapon na lang ang notebook, pero hindi niya magawa. September 14 ang unang entry, tapos September 15 ang pangalawa, kung saan nakasulat ang tungkol sa isang aksidente sa kalsada na may 2 mga pagkamatay at 8 nasugatan. Habang binabasa ang kwaderno, napagtanto ng lalaki na eksakto ang lahat ng nakasulat sa diary. Dahil sa gulat, marahas na hinampas ni Yeonju ang mesa habang tinitingnan ang pahina ng kwaderno tungkol sa muling pagkikita niya sa kanyang pamilya. Kinakabahan siyang iniisip ang posibilidad na totoo nga ang lahat ng ito. Ayon sa diary, makikita niya ang pamilya niya ngayong gabi ng 10 p.m. sa isang kakaibang mundo. Tinitingnan ang orasan, napansin niyang ilang minuto na lang bago siya makapunta sa bagong mundo. Habang naririnig ang tik-tak ng orasan, lalong lumalakas ang pagkabalisa ng bida. Wala pang 2 minuto na natitira bago ang malaking pangyayari. Napakasidhi ng takot niya kaya napalunok na lang siya habang naghihintay. Pagkatapos, dumating na rin ang oras. Eksaktong 10 ng gabi, nakaramdam ang pangunahing tauhan ng kakaiba. Parang natutunaw ang lahat sa paligid niya, na tila gawa lang sa mga pixel sa screen. Bigla siyang napamulat ng mga mata, na halos himatayin sa takot. Naguguluhan siya nang mapagtanto niyang wala na siya sa kanyang bahay. Habang nililibot ang paningin, narinig niya ang ilang tao na nagtatanong kung nasaan sila at kung stadium ba ang lugar na iyon. Ngunit agad nilang napagtanto na nasa kagubatan sila. Hawak ang notebook, tinanggap na ng pangunahing tauhan na totoo ang lahat ng nakasulat dito, dahil sa eksaktong oras na iyon, napunta siya sa isang parallel universe. Nang mga sandaling yon, isang anunsyo ang nagsabing magsisimula na ang tutorial. Naalala bigla ng bida na nabanggit din ito sa diary. Isang sistema ang nagpaalam sa lahat na dapat silang mag-isip ng isang armas, at ito ay automatikong mabubuo. Walang pag-aalinlangan, pumili ang protagonista ng espada, at ito'y lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang ideal sana ay isang modernong armas. Ngunit sa hindi malamang dahilan, anumang modernong armas ang isipin, pana at palaso ang nabubuo. Dali-dali namang inanunsyo ng sistema ang pagdating ng mga zombie at kailangan nilang lumaban. Pagkakita sa mga zombie, naunawaan ng lahat na hindi ito biro. Dahil doon, lahat ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Kalmadong naglalakad, iniisip ng bayani na hindi niya alam kung ang tala-arawan ba ay tala ng hinaharap, ni wala siyang naiintindihan sa mundong ito. Ngunit nauunawaan niya na sa sandaling ito, wala siyang kinabibilangan na mundo. Doon na nagsimulang maghanda ang bayani sa pakikipaglaban. Pagkahampas niya sa isa sa mga zombie, napagtanto niyang mas madali pala ang pakikipaglaban sa kanila kaysa sa inaasahan, kahit nakakatakot pa rin. Mangiyak-ngiyak na pinagmamasdan ng tauhan ang pagkilos ng zombie. Sa huling hampas, naunawaan niya na titigil lamang ang pagkilos ng zombie kung masisira ang lobo na nakakabit sa leeg nito. Agad siyang binigyan ng impormasyon ng sistema na nakakuha siya ng isa. Puntos ng tagumpay. Binabati rin siya ng sistema dahil sa pagkatalo sa unang zombie at ipinapalam na nakikilala ang mga tagumpay at nadagdagan ang kanyang stats ng 2 puntos. Sa sandaling yon, isang uri ng enerhiya ang nagsimulang umapaw sa katawan ng bayani. Pagkatapos ay sumugod ang protagonista sa dagsa ng mga zombie, mas mabilis na ngayon ang kanyang galaw. Mabilis niyang natamba ang isang zombie sa isang hampas lang. Napakarami ang kanyang natatalo ng sabay-sabay, nakakuha pa siya ng mas maraming puntos ng tagumpay. Samantala, nahihirapan at humihingi ng tulong ang ibang mga tao. Ngunit iniisip ng bayani na hindi niya muna kayang isipin ang iba.
Matapos matalo ang isa pang zombie, sinabi ng protagonista na wala nang natira. Bukod sa sarili, maya-maya, inihayag ng sistema na natalo na niya ang 58 zombie, nakakuha ng 100 achievement points at 2 libreng attribute points. Nakahinga siya ng maluwag, napansin niyang hindi na siya gaanong pagod at nagtaka kung dahil ba ito sa pagtaas ng kanyang stats. Bigla niyang naramdaman na may impormasyong pumapasok sa kanyang isipan. Nang mga sandaling yun, isang screen na nagpapakita ng kanyang stats ang bumukas na parabang mula sa isang RPG game. Nakita niya na mayroon siyang 14 na magic points, na hindi naman masama. Naalala ni Kim na binanggit sa diary na ang magic ang pinakamahalagang attribute, pero sa ngayon ay kailangan niya ng lakas at bilis. Inihayag ng sistema na 178 katao ang nakaligtas at sinimulan ang pangalawang tutorial at sa pagkakataong ito, 100 lang ang mabubuhay at makakakuha ng puntos. Malinaw na sinasabi na ang lahat ng hindi makasali sa top 100 ay mamamatay, dahilan ng pagkawalang pag-asa ng mga tao. Nakikita ang pagkataranta ng lahat, na pagpasyahan ng bayani na siya lang ang may hawak ng diary na may impormasyon tungkol sa mundong ito. Nang may kabaitan, ipinaliwanag ng sistema na may 2 paraan para kumita ng puntos. Ang una ay ang pagpasok sa kagubatan at pagtakbo mula sa mga nilalang mag-isa. Ang ikalawang paraan, na mas madali, ay ang pagtatapos ng buhay ng ibang manlalaro, na magbibigay sa pumatay ng kalahati ng achievement points ng biktima. Nang marinig ito, lahat ay natakot at nagsimulang magtinginan habang lumulunok ng laway. Walang pakialam, kinuha lang ng pangunahing tauhan ang diary niya para tingnan kung may bago. Samantala, ang lahat sa paligid niya ay nagsasabi na kailangan nilang manatili sa top 100 at huwag magsayang ng oras sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Nang mga sandaling yun, naghahanda ang lahat na maglaban-laban sa isa't isa sa isang mapusok na kaguluhan. May isa sa kanila na nagtanong kung ang plano ba ay ang pagsira nila sa isa't isa sa pamamagitan ng pakikipag-away. Nagsalita ang bayani, na sinasabing ang kailangan lang gawin ng isang tao ay talunin ang mga halimaw at kumita ng puntos, pero nilinaw niya na hindi ito magiging madali. May isa na tumuro sa bata, na sinasabing magaling siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw kaya niya nasasabi yan. Bilang tugon, sinabi ni Kim na ang pagpatay sa mga tao ay hindi ang pagkakaiba na ikinagulat ng lalaki. Pagkatapos ay tinanong ng pangunahing tauhan kung magkakaroon pa nga ba ng 100 katao kung mag-aaway silang lahat at ipinaalala sa kanila na ang tutorial ay dapat tungkol sa pakikipaglaban sa mga zombie ng sama-sama. Pagkatapos ay tinanong niya ang lahat, na sinasabing baka sa susunod na misyon, kailangan nilang magtulungan. Determinadong tumulong, sinabi ng bata na mas madali kung mas marami sila. Nang mga sandaling yon, lumingon siya at may isang babaeng nagtanong kung saan siya pupunta. Nang marinig ito, huminto na lamang ang pangunahing tauhan at sinabing magsusurvive siya. Maya-maya pa, may tumawag sa kanya, sinabing maghintay siya. Siya yung babae kanina, hingal na dahil sa paglalakad. Tinatanong ng bida kung ano ang gusto nito at nagpakilala ang babae, sinabing ang pangalan niya ay Yera Jung. Nauutal niyang tinanong kung pwede siyang sumama kay Kim, pero agad itong tumanggi. Sa pagkadesperada, sinabi ng dalaga na mas mabuti ang dalawa kaysa isa at nangakong magiging kapaki-pakinabang. Tanong naman ng binata kung nakapatay na ba ito ng zombie, kaya napagtanto ni Jung na hindi pala madali ang mangumbinsi sa kanya. Sabi pa ng bida na alam niyang may gusto lang itong pagsasaligan, na hindi naman masama sa kanya, basta't humanap na lang ito ng iba. Habang papalayo, naisip ni Yoonji na nasayang lang ang oras niya sa walang kwentang usapan na yon. Naalala niya pagkatapos na 3 araw bago ang tutorial, may nakadiskubre ng isang dungeon malapit sa isang bangin. Napakasikip ng pasukan nito, tulad ng isang. Sa harapan niya, nalaman natin na ang mga halimaw sa dungeon na yun ay mas malalakas kaysa sa mga zombie, at kung nagpunta ang bata noong unang araw, malamang na namatay siya, ibig sabihin ay napakadelikado ng lugar na yun. Habang gumagapang siya sa lugar, iniisip lamang ni Yoonji na kailangan niyang maging mas malakas kahit ano paman. At pagkapasok niya, napagtanto niyang mas malawak pala ang dungeon kaysa sa ipinahihiwatig ng pasukan. Bigla na lamang may narinig siyang ingay. Mula ito sa mga nilalang na mukhang insekto. Matapos niyang talunin ang halimaw, napagtanto niyang ito ay carnivore, hindi gaano kalakas ang balat nito, at nakakakuha siya ng 10 achievement points,
hindi tulad ng mga zombie na isa lang ang puntos. Nalaman namin na pagkatapos ng tutorial, ang mga ibibigay na gantimpala ay depende sa bilang ng puntos ng isang tao. Pag-iisip ni Yuonji, mas mahalaga ang nasa likuran niya, kaya kailangan niya lang maghintay ng kaunti para muling makita ang pamilya niya. Lumipas ang ilang oras, at nakakuha na ang protagonista ng ilang achievement points. Pagod na pagod, sabi niya ay nararamdaman niyang lumalakas siya, at nasasanay na rin siya sa lahat. Pero ngayon ay panahon na para harapin ang mga moss ants. Mas mahina ang mga ito, pero dahil grupo-grupo sila, delikado rin. Nakita natin ang isang grupo ng mga langgam na papalapit kay Yuonji. Habang pinagmamasdan ang mga insekto, nasabi niyang nakakasuka ito. Pero agad din niyang napagtanto na ang mga nilalang ay gusto lang pala ng tinapay sa bulsa niya. Kaya naman napagpasyahan niyang itapon yun sa ibang direksyon, upang maaga ang atensyon ng mga insekto at mapadali ang pag-atake. Gamit ang kanyang espada, pinagpuputol-putol ng bata ang mga langgam, hanggang sa 6 na lang ang natitira. Isa pang pag-iwas ng espada, at 5 na lang. Ngunit, isa sa mga nilalang ay nakapagsalakay sa kanya mula sa likuran, dahilan upang mapilitang manatili siyang nakatayo. Muling itinutok ang balanse, ipinagpatuloy niya ang pag-aalis, hanggang sa 3 na lang ang natitirang langgam, na tila kinukulong siya. Gamit ang kanyang leksi, tumalon ang bata para umiwas sa pag-atake, at agad na sumalakay ng buong lakas. Sa wakas natapos na ang nakakasuyong laban, nalaman natin na ang bawat langgam ay may halagang 5 puntos ng tagumpay, kasama ang isang kasanayan na tinatawag na lakas at katawan ng mga langgam na lumot. Pero ang hindi alam ni Yuonji ay ang pagkuha ng kasanayan sa tutorial ay parang pagkuha ng mga bituin sa langit. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, masaya siya sa kanyang mga nagawa. Sa pagbabasa ng diary, natuklasan ng bata na darating pa ang ibang tao sa lugar na yun kinabukasan. Ang problema ay nakakandado ang pahina na may karagdagang detalye tungkol dito, kaya medyo nalilito siya. Iniisip niya kung may nagpapadala sa kanya ng mga mensaheng yun mula sa hinaharap. At kung ano nga ba talaga ang banal na kopa na paulit-ulit na lumalabas sa mga pahina. Samantala, sa ibang lugar, nakita naming galit na galit si Duyang dahil nasa pangalawa lang siya. Umupo siya at hinawakan ang buhok ng isa pang player, tinanong niya kung sino si Yuonji, ang nangunguna. Biglang sumulpot si Jung at sinabing halata naman na siya yung player na magaling sa umpisa ng tutorial dahil napatay niya ang unang zombie. Pag-iisip ng saglit, naalala niya agad. Lumapit ang dalaga at sinabing alam niya kung saan nagpunta ang binata. At sasabihin niya ito agad. Kung hahayaan siyang maalis ang player sa tabi nila, kahit mawalan pa ng puntos, sinabi ng lalaki na sa kanya na ang binata. Basta may kapalit, pumayag si Jung at agad na binunot ang espada. Tinapas ang buhay ng bata sa harap niya nang hindi man lang. Ikalawang pag-iisip, bumalik kami sa kulungan, kung saan patuloy na pinapatay ni Yuonji ang mga langgam ng walang tigil. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagawa niyang mapataas ang kanyang tibay. Nasambit niya, ang bida, na sapat na ang kanyang nagawa para sa isang taong 2 araw pa lang sa tutorial. At kahit na mga halimaw ang mga yon, mga langgam pa rin naman. Ibig sabihin, may mas masama pang naghihintay sa kanya. May mensaheng sumulpot na natuklasan na niya ang reyna ng mga langgam na lumot, ang boss ng kulungang yon. Ngunit habang papalapit siya, napagtanto ni Yuonji na mas malaki pala ang nilalang kaysa inaasahan niya. Nagtago siya sa likod ng isang pader na bato, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil wala siyang alam tungkol sa reyna ng mga langgam at may marami pa ring buhay na moss ants. Napagpasyahan niyang delikado ang ipagsapalaran ng nahuli sa mga taong darating bukas. Tiningnan niya ang kanyang stats, at napagtanto ng bata na doble ang lakas niya kumpara sa isang normal na tao. Ibig sabihin, may tsansa siya. Bigla na lang may lumitaw na anunsyo na ang mga gantimpala ay ibabatay na sa ranking. Dahil nangunguna ang protagonista, nakakuha siya ng ilang gamit, kasama na ang mga puntos para mapataas ang kanyang mga katangian. Nakangiting sabi niya na nakakuha siya ng 8 puntos lahat. At ngayon ay sapat na ang tinapay niya para gamitin na pain. Naghagis siya ng ilang piraso papunta sa mga ants, na agad na naaga ang pansin, at hindi man lang napansin ang paparating na pag-atake. Ilang minuto ang lumipas, nakita natin na natalo na ni Yuonji ang ilang mga langgam na lumot.
Paglingon niya, napagtanto niyang ginagamit pala ng Reyna ang mga alalay nito imbes na harapin siya ng direkta. Pero mas maraming langgam ang sumulpot sa likuran niya, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Kahit na napakarami na niyang napatay na nilalang, nakita ng bata na malayo pa ito sa pagtatapos. Determinado siya, anuman ang dami, 100 man o 1,000, mananaig siya. Habang nagpapatuloy siya sa pag-atake, sunod-sunod ang paglitaw ng mga puntos sa kanyang screen. Hingal na siya, pero napangiti siya ng bahagya, nasiyahan sa kanyang ginawa. May isang langgam na lumapit at kinagat ang kanyang binti, pero agad din naman niyang napawi. Sabi din ng bata na kung hindi lang, dahil sa rank is skill na nakuha niya, malalagay siya sa malaking gulo. Ibig sabihin, ang rank D skill na makukuha niya sa pagkatalo sa Reyna ay magiging napakalakas. Pagkatapos magpahinga saglit, sinalakay niya ulit ang mga nilalang, natira na lamang ang mga pira-piraso ng katawan. Nang tumingin sa unahan, napagtanto ni Yuunji na ang boss na lang ang natitira. Sumigaw ng malakas ang isang Reyna langgam na nagpapakita ng pagtutol. Humingi ng paumanhin habang pinaglalaroan ng espada sa kanyang mga daliri, sinabi ng bida na kailangan niyang gawin ito. Sinalakay niya ang Reyna langgam ng buong lakas at inihulog ang kanyang espada sa ulo nito, na nagpakalat ng berdeng likido sa lahat ng direksyon. Samantala, nagkomento sina Do-hyung at Jung na may nauna na pala sa kanila. Pag-iisip-isip, sabi ng lalaki na mas maraming achievement points ang mga tao kaysa sa mga halimaw, kaya malaking sayang lang pala ang pagpunta rito. Maliban na lang sa pagkakataong mahuli si Yuunji, na mas marami pang achievement points kaysa sa kanya. Iniisip niya, kung araw-araw na pala naghahanap ang bata rito, siguradong pagod na ito, kaya mas madali na ang trabaho. Sa wakas, natalo na ni Yuunji ang Reyna ng mga langgam, at bilang gantimpala ay tumaas ang lahat ng kanyang katangian at nakakuha siya ng isang kasanayan na tinatawag na Solidify, na kapag na-activate, ay nagbabalot ng isang matibay na lamad sa kanyang paa. Nasisiyahan siya, at sabi niya na depende sa sitwasyon, maaari pa itong makaligtas ng buhay, dahil lumalakas ito depende sa kanyang mahika. Napatunay na sulit ang paglilinis ng dungeon. Ngunit, pagpapatuloy ng bida, marami pang darating, dahil may 3 pangunahing salig. Pagdating sa lakas sa mundong yon, may mga katangian, kasanayan, at mga gamit. Nalaman natin na ang mga katangian ang pundasyon na nagpapahintulot sa mga tao na magkaroon ng higit sa karaniwang kakayahan. Ang mga kasanayan ay ang mga mahiwagang kakayahan na tumutulong upang mapanatili at mapahusay ang higit sa karaniwang kakayahang ito, at ang mga gamit ay maaaring magpataas ng mga katangian kapag gamit na at kung minsan ay nagbibigay pa ng mga bagong kasanayan, na nangangahulugang ang isang ordinaryong tao ay maaaring magkaroon ng higit sa karaniwang lakas mula sa isang gamit lamang, na ginagawa silang pinakamahalagang salik sa lahat. Matapos maglakad ng kaunti, nakita na ni Yuunji ang dibdib ng kayamanan, ngunit bigla na lamang may pumukaw ng kanyang pansin, nanlaki ang kanyang mga mata at sumabog sa tawa. Dahil sa sobrang pagkagulat, babalik tayo sa grupo ng mga kontrabida, na nakita na lamang ang mga tira ng mga langgam na iniwan ng ating bida. Pagtingin sa unahan, sinabi ni Do-hyung sa iba na maghintay, at pagkatapos ng ilang hakbang, natuklasan niyang natalo rin pala ng bata ang boss. Tapos ay nagkaharap sila ni Yuunji, na nagmula sa kabilang direksyon. Sa kanyang isipan, nasabi ng ating bata na napakaaga pa para matagpuan ng mga taong iyon ang piitan, pero nang makita niya si Jung kasama nila, agad niyang napagpasyahan na siya ang may kagagawan, kaya hindi na niya. Tanging ang diary na lang ang gagamiting gabay niya. Iniisip din ni Do-hyung kung paano nagawa ng bata ang lahat ng iyon mag-isa, nang hindi naman mukhang pagod na pagod. Hawak ang kanyang espada, sinabi niya na kung tumaas ang kakayahan ng bida dahil sa kanyang pangangaso, mas mapanganib na siya ngayon kaysa dati. Nang makalapit ng kaunti, sinabi ni Yuunji sa lalaki na umalis sa kanyang dinadaanan, na mukhang hindi nagustuhan ng lalaki. Pinigilan ni Do-hyung ang kanyang galit at nagdesisyong umiwas. Pagkatapos ay dumaan lang ang bata at tumalikod sa grupo. Naiinis, tinanong ni Jung kung bakit pinakawalan ng lalaki ang bata. Sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang natagpuan ng bata sa piitan. Pero hindi siya basta lang mahina at walang kwentang tao. Hawak ang ulo, ang lalaking blonde ang conclusion ay dapat sana'y nag-focus siya sa pagpapalakas sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga halimaw, dahil mas mauuna sana siya kay Yuunji.
Sa ibang lugar, may nakikitang manlalaro na umaatake sa isa pa, sinasabing ayaw niyang mamatay. At nalaman natin na nagkagulo na, may lumitaw na misteryosong boses at sinabing tapos na ang stage 2 ng tutorial. Ang mga nabigo ay mawawala na dahil ang top 100 na lamang ang magsisunod sa susunod na yugto. Ang mga nanalo ay nagsisimulang mawala, habang ang mga natalo ay napagtanto na malapit na silang lamunin ng mga halimaw. Balik kay Yoonji, nagsisimulang magising siya. Nalilito, iniisip niya kung nasaan siya at kung sino ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala raw ang grupo ni Do-young. Bigla na lang, may nagbalita na magsisimula na ang stage 3 ng tutorial, at ito raw ay may 3 pinto. Sa pulang pinto, 10 katao ang makakadaan. Sa asul na pinto, 5. At sa puting pinto, 1 lang. Magpapatuloy lang ang tutorial kapag nakapili na ang lahat ng pinto na dadaanan nila. Nalalaman nila na kahit mas maraming tao ang makakadaan sa pulang pinto, ito raw ang pinakamahirap. Mas madali ang asul na pinto, samantalang ang puting pinto ay magpapabilis sa kanila at hindi na kailangang dumaan sa mga pagsubok. Nang marinig ito, isang lalaki ang nagsimulang tumakbo ng mabilis patungo sa puting pinto. Ngunit nang subukan niyang buksan, nakalock ito. Pagkatapos ay nagpahayag ang misteryosong tinig na ang pagpili ng pinto ay depende sa achievement points, simula sa taong may pinakamarami. Si Yoonji yun. Lahat ay napalingon sa protagonista, habang sumisigaw na halata na kung anong pinto ang pipiliin niya. Ngunit laking gulat ng lahat, pinili ng ating bida ang pulang pinto. Nangangaghang ang mga manlalaro, iniisip nga ba ng lalaki na makakaligtas silang lahat na 10. At nagsimulang pag-isipan nilang pumili rin ng parehong pinto. Sabi pa ng tinig na susunod na pipili ay si Park, na walang pag-aalinlangan ay nagsabi na gusto niya ang puting pinto. Tanong ng sumisigaw na lalaki kung hindi niya maintindihan kung bakit pinili ni Yoonji ang pulang pinto at tinawag siyang makasarili. Inis na sabi ng lalaki na walang garantiya na pipiliin ng lahat ang pulang pinto, kahit na siya pa ang pumili. At ang puting pinto ay garantiya ng kanyang kaligtasan. Itinaas ng isa pang binata ang kamay niya, na sinasabing pipiliin niya ang asul na pinto, kaya naman sinundan siya ng ibang mga manlalaro. Sabi naman ni Park na ang desisyon ni Yoonji ay napakabobo. Dapat daw ay pinili niya ang puting pinto. Sumagot ang binata na alam niyang pipiliin ni Park ang pintong sa tingin niya ay tama. Kaya dapat daw ay tumigil na ito sa pagrereklamo para lang maitago ang sarili nitong kamangmangan. Mas maganda pa sana kung pinili na lang niya ang asul na pinto. Bigla na lang ang mahiwagang, isinasaad ng isang tinig na ang sinumang natitira ay kailangang dumaan sa pulang pinto at may 10 minuto silang gawin ito. Bulong ng isang lalaki na mamamatay siya kung dadaan siya sa pulang pinto. Kaya naman kailangan niyang dumaan sa puting pinto kahit ano paman. Nagtatakbo siya patungo sa daanan, iniwan si Park na galit na galit. Ngunit nang tangkaing pumasok, nabangga siya sa isang uri ng harang. Habang papalapit siya, sinipa siya ng isa pang lalaki, sinabing takot na takot siya sa bata at dahil doon, mamamatay ito. Ngunit bigla, may humawak sa braso niya. Si Yoonji yun na nag-utos kay Park na pakawalan ng bata dahil ito ay sasama sa kanyang grupo. Sa kanyang isipan, naisip ng batang may hako ang tunay na. Sobrang lakas niya, mahigit sa karaniwan. Binitawan niya ang kalaban, at sinabi ng ating binata na kulang na ang oras. Sumunod si Park, at bago dumaan sa pinto, nagpaalam siya at nagdasal ng swerte. Paglingon sa mga natitira, sinabi ng pangunahing tauhan na kailangan na nilang umalis. Tanong niya kung hindi ba tatayo ang bata sa lupa. Sumagot ito na hindi na siya papasok. Lumingon si Yoonji at sinabing kung gayon, ayos lang. Iniwan nila ang manlalaro, nakayuko at umiiyak, habang nagtataka kung bakit siya kailangang mamatay ng ganoon. Biglang, lumamon ang apoy sa kanyang katawan, na nagpapakita na magiging napakahirap ng kanyang pagkamatay. Sa kabilang panig ng pinto, napagtanto ng ating binata na nasa isang nayo na siya, nakakaiba dahil walang laman. Bigla na lamang may pumukaw ng kanyang pansin. Isang batang lalaki at babae. Napaisip siya, 3 pala sila, at tinanong niya ang kanilang mga pangalan. Sabi ng babae, Yoonji ang pangalan niya, at nagpakilala naman ang lalaki bilang Jungji Yu. Napansin niyang may mantsa ng katas ng strawberry ang damit ng lalaki,
kaya't nagalit siya at sinabi niyang nakarating siya roon dahil sa paggawa ng masama sa ibang tao. Napipilitan, sinabi ni Jung Ji-woo na hindi iyon ang iniisip ng bata. Pero sinabi pa rin ng bata na wala na ring pakialam. Sa huli, mas mabuti pa raw ang isang duwag kaysa sa isang tanga. Muli na namang nagsalita ang mahiwagang tinig at sinabing ipapaliwanag na nito kung paano gumagana ang ikatlong yugto para sa mga dumaan sa pulang pinto. Kasama ang tatlo, nalaman naming magtatagal ang yugtong ito ng 10 araw. At 2 beses sa isang araw, ibig sabihin 20 beses lahat, may mga halimaw na lilito sa nayon sa hindi tiyak na oras. Kung masisira ang bato sa gitna ng lugar, nangangahulugan iyon ng pagkatalo nila. Kailangan mayroong kahit isa na makaliligtas sa nayon. Kung hindi, ipapabalik agad ang manlalaro doon, dahil ligtas naman sa labas ng nayon kaya hindi papayagan ang lahat na magtago na lang. Pag-iisip, napagpasyahan ni Yoon-ji na may tatakas din sa huli. Sabi niya, sa ngayon, mas mabuting pumunta sila kung nasaan ang bato, kahit alam niyang hindi madali ang pagdaan sa yugtong ito. Maya-maya, tinanong niya kung ang dalawa, balak manatili at lumaban o tumakas. Tinatanong ni Yoon-ji kung sa tingin ba talaga ng bata ay mananalo sila. Pagkatapos ay sinabi ng bida na ang impormasyon tungkol sa pangangailangan ng 10 katao ay malamang na mali, dahil kailangan may isang tao sa nayon habang ligtas sa labas. Kaya kahit na may 10th katao roon, tiyak na tatakas ang isa, na magdudulot ng pagtakas din ng iba, na nangangahulugang matatapos nga ang tutorial kahit maliit lang ang grupo. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad dahil inakala niyang mga duwag sila. Sinabi naman ni Jungju na kahit tumakas sila, wala ring magbabago, dahil ang 2 natira ay mamamatay at siya ay may teleport pabalik para lumaban mag-isa. Sumang-ayon si Yoon-ji at sinabi na, kung ganoon kailangan nilang magtulungan, dahil mas mabuti ang 3 kaysa 2. Iniisip ng ating binata kung mangyayari pa rin kaya ito kung mas marami sila. Napagpasyahan niyang wala siyang alam, lalo na dahil sa diary, ang asul na pinto ang kanyang pinili. Matapos ang ilang lakad, nakarating ang 3 sa malaking bato at sinabi na kahit sila lang 3, naniniwala siyang kaya nilang malampasan ang pagsubok. Dahil iba ang mundong iyon at tumataas ang kakayahan sa bawat nilalang na natatalo nila, kaya't lalong lalakas sila. Sa kanyang isipan, inihayag ni Yoon-ji na ito ang dahilan kung bakit niya pinili ang pulang pinto, dahil pagkatapos ng ikatlo. Sa entablado, magkikita-kita silang lahat sa iisang lugar at yaong mga dumaan sa pulang pinto ay magiging mas malakas kaysa sa iba. Naiinis, tinanong ni Yoon-ji kung laro ba ito sa tingin niya at kung masaya lang ba siya dahil mas marami siyang makakalaban na halimaw. Ngunit bigla na lang yumanig at nag-crack ang lupa, hudyat ng pag-atake ng unang halimaw habang nagsisimulang sumulpot ang mga nilalang mula sa mga bitak hanggang sa mabuo ang isang grupo ng mga demonyong goblin. Sinabi ni Yoon-ji sa 2 na tiyaking protektado ang bato habang siya ang haharap sa mga nilalang. Walang pag-aalinlangan, ipinakita ng ating binata ang kanyang galing, pinagpapapanggaling ang mga goblin na para bang strawberry juice ang lumilipad. Nabigla, nagtataka si Jungju kung paano nangyari yon. Ngunit isang goblin ang sumulpot sa harapan niya, pinipilit siyang lumaban kahit ayaw niya. Pagkatapos ay sinimulan nilang itulak ni Yoon-ji ang mga halimaw palayo sa bato. Nakikitang lumalaban ang 2, natatakot ang ating binata na baka hindi sila magtagal. Ngunit bigla siyang sinalakay ng isang goblin, na nagpapakita na hindi dapat magpa-distract sa gitna ng labanan. Matapos makitungo sa nilalang, isa pang goblin ang sumulpot sa ere, pinipilit ang binata na gamitin ang kanyang kakayahang tumigas dahil imposibleng umiwas. Tumapat ang espada ng halimaw sa likod ng puso ng bida, ngunit nabasag ito na parang papel, kaya nagulat siya. Doon na sinamantala ni Yoon-ji ang pagkakataon para tapusin ito, napagtanto na napakagandang gamitin ang kakayahan. Ibig sabihin, ang pinakamalaking problema ay ang kasama niya, na mukhang mas mahina. Habang tumatakbo, sumigaw siya na paparating na siya. Maya-maya, nakita natin sina Yoon-ji at Jungju na nakasandal sa bato. Tinatanong ng ating binata kung may nasaktan sa kanila. Sabi ng binata ay maayos siya, pero hindi niya masasabi yun sa babae. Sinabihan naman ni Yoon-ji ang kasama niya na gamutin ang sugat, at sinigurado na magiging maayos din ito pagkatapos magpahinga. Lumapit ang batang lalaki na nakapink na damit at nagsabing tutulong siya roon. Napaisip ang ating binata at sinabi na kung lumala ang sitwasyon, baka kailangan nilang lumaban mag-isa.
Pagkatapos ay ipinahayag niya ng malakas na oras na para magpahinga. Mabilis na lumubog ang araw, lumapit si Jungju, at nagpapasalamat sa bida dahil sa tulong nito kanina na nakapagligtas sa kanilang buhay. Tinanong ni Yoonji kung may hinihintay na kapalit ang bata, pero itinanggi nito at sinabing gusto lang magpasalamat. Naramdaman ng bida na may iba pa at sinabihan itong sabihin na lang agad ang totoo. Nanginginig, sinabi ng bata na hindi niya sinasadyang pumatay ng tao, na inunahan siya. Mukhang hindi gaanong nababahala ang ating bida, kaya't lalong napaiyak ang nakababata dahil sa pagkadismaya. Sumigaw ito at nagtanong kung paano nito basta-basta maiiwasan ang ganoong pangyayari. Nagpasya si Yoonji na humingi ng tawad, na napagtanto niyang medyo naging matigas siya, at tinanong kung bakit umiiyak ang bata. Ngunit bigla niyang napansin, nawawala si Yoonji. Pagkatapos maghanap, bumalik si Jungju at sinabing hindi niya mahanap ang babae. Naisip din ng ating binata na tumakas ito dahil nasugatan at natatakot mamatay. Tanong ng batang nakapink na damit kung bakit kaya niya ginawa iyon. Sabi ng bida, marahil naisip nitong mananalo sila sa tutorial, pero hindi na sa tamang pag-iisip para makapag-isip ng maayos. Nakatungo ang bata at nagtanong kung ano ang gagawin nila ngayon. Sabi ni Yoonji, hindi nagbago ang plano at patuloy pa rin silang mangangaso ng mga halimaw dahil walang mapapala ang pag-aalala. Napagtanto ni Jungju na tama ang bata at magpapahinga na rin siya. Sabi pa niya, ang pagtakas ay bagay sa kanya, at tinanong niya kung ano ang palagay ni Yoonji. Ano ang mangyayari kung masira ang bato? Sabi ng bata, malamang na mabaigo sila sa pagsubok, na ibig sabihin ay kamatayan, kaya dapat ay matalo ng bata ang 10 nilalang. Tanong ni Jungju kung paano niya gagawin iyon. Pagkatapos ay nagtanong ang pangunahing tauhan kung bakit hindi kaya ng bata ang 10 nilalang, samantalang siya ay nakakalaban ng 12 nilalang mag-isa, at kung ganoon, dapat siyang mag-focus sa pagprotekta sa bato. Paglubog ng araw, isa na namang grupo ng goblin ang sumugod, sumisigaw, sinabi ng pangunahing tauhan sa kanyang kasama na harapin ang mga nilalang, pagkatapos ay naisip niya na mas mahusay ang ginagawa ng bata kaysa sa inaasahan niya. Inaaktibo niya ang kanyang kakayahang tumibay, itinapon niya ang mga halimaw, sinasabing mga maliliit lang sila, habang nakakakuha ng mas maraming achievement points. Ngunit, nang lingunin niya, napansin ng ating bata na napapalibutan si Jungju. Nagpasyang batuan niya ang isa sa mga goblin para tumulong. Sumigaw siya, sinabihan ng batang may pink na damit na mag-ingat. Naisip ng pangunahing tauhan, nahahanap niya na pala ang pakinabang sa paglakas ng bata, na mas maraming puntos ang nakukuha niya rito kaysa sa pakikipaglaban sa mga langgam, ibig sabihin, hindi mali ang pagpili sa pulang pinto. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na ng 2 ang unang araw, at nakakuha ng mga gantimpala kasama na ang pagkain. Pinuri ni Yoonju si Jungju sa maayos na trabaho, habang iniisip na 9 na araw na lang ang natitira. At ayon sa diary, sa pagtatapos nito, makakakuha na siya ng 55 puntos sa random na katangian dahil lang sa nakaligtas, bukod pa sa bonus reward rate. Bigla na lang, sinabi ng batang nakapink na shirt na nakakuha siya ng skill. Tawagin na nating pakikitungo sa Diablo, na nagpapataas ng lakas at liksi niya ng 5 habang bumababa naman ang tibay at enerhiya niya ng 2. Na-interes, tinanong ng protagonista kung hindi ba'y 26 lang na halimaw ang napatay niya. Sumagot ng oo ang bata. Sabi naman ng ating bida, naiinggit siya dahil 78 ang napatay niya at wala siyang nakuha. Samantala, sa malayo, nakikita natin si Yoonji na masayang kumakain ng tinapay at iniisip na tama ang desisyon niyang tumakas. Walang saysay kasi ang pakikipaglaban sa mga halimaw kung sugatan siya. Kaya ngayon, ang magagawa na lang niya ay manalangin na sana'y hindi mamatay ang 2 bata. Iniisip si Yoonju, na pagpasyahan niyang kung si Yoonju ang aasa, magiging maayos ang lahat. Balik tayo sa ating mga binata na kakatapos lang ng ika-4 na araw. Habang nakahiga sa lupa, sabi ni Jungju akala niya ay mga goblin at demonyo lang ang makakaharap nila. Pero damadami ang mga nilalang, parang mga punong gumagalaw, higanteng daga, at orc, mga bagay na hindi niya inakala na makikita niya sa buong buhay niya. Nakita ang sugat sa binti ng binata, punit ng protagonista ang isang bahagi ng kanyang Amerikana at lumapit. Sinabi niyang hindi naman malinis ang tela, pero makakatulong ito para mapigilan ang pagdaloy ng dugo.
Nagpasalamat ang bata at pagkatapos ay nagtanong kung sa tingin ng protagonista ay makakaligtas siya. Dahil nasa ikatlong yugto pa lang sila ng tutorial at wala silang ideya sa susunod na mangyayari. Mahigpit na itinali ang tela, sabi ni Yoonju syempre makakaligtas sila. Tumingin sa ibang direksyon ang bata, sabi niya hindi siya pwedeng mamatay dahil may mga kapatid siyang kailangang alagaan, at ang gusto lang niyang malaman ngayon ay kung kumakain ng maayos ang mga ito at nakakapag-aral, o kung umiiyak ba sila sa ulan, dahil sa gutom, dahil walang nag-aalaga sa kanila. Umiiyak ulit si Jungju, sabi niya ayaw niyang mamatay, at kailangan niyang makabalik sa pamilya niya. Nang marinig ito, naisip ni Yoonju ang kanyang asawa at anak. Kinagat niya ang kanyang labi, sabi niya hindi mamamatay ang bata, dahil poprotektahan niya ito at dagdag pa niya na konti na lang ang natitira. Pinunasan ng bata ang kanyang luha, sabi niya na kahit parang pagmamayabang, malaking tulong ang marinig yon. Pinagmamasdan siya, sabi lang ng anak namin sa kaibigan niya na magpahinga na. Balik tayo sa nakaraan ng masaya si Yoonju. Katabi ang asawa, kinukunan niya ng video ang cute na ginagawa ng baby nila, tapos sinabi niyang kanya na lang yung video. Sinuntok siya ng asawa niya sa balikat, at nagkulitan silang dalawa gamit ang phone. Bigla na lang umiyak si Mina, at sinabi ng asawa niya na siguro'y nagugutom na ito. Kinarga niya ang baby, at tinanong ng anak namin kung sino ang nagpaganda sa kanya. Pagbalik dala ang bote, sabi ng babae halata namang kamukha niya ang bata, kaya naningkit ang mga mata niya. Biglang tinawag siya ni Jungju sa pag-iisip, tinanong kung bakit ganyan ang itsura niya. Nakarating na pala sila sa araw na ika-10. Tumayo ang anak namin at sabi niya, ang boring lang, naghihintay lang ng mga halimaw. Tanong din ng batang naka-pink na shirt kung nakalaya na ba sila dahil last day na, pero sabi ng bida, hindi pa. Nag-isip siya kung 2 alon kaya ang sabay-sabay na darating. Sabi ni Jungju, maliwanag na hindi na babalik si Yoonju. Tanong ulit ng bata kung naniniwala pa rin siya na posible yun, dahil halata namang tumakas ang babae dahil ayaw na niyang lumaban. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang pag-crack ng bato. Bigla na lang may lindol, kaya nagtaka sila kung ano na ba ang nangyayari. Sumigaw si Yoonju na lumayo sila sa bato, na nagsisimulang mabasag sa maraming piraso habang may isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa mga bitak. Maya-maya, nawala ang mga gumuhong bato, at may lumitaw na mensahe na nagsasabing na bitawan na ang tatak na bato. Tanong ni Jungju kung tunay ngang portal yon, pero sinabi ng ating binata na maghintay at manood siya. Isang napakalaking balat ang biglang sumulpot, at natuklasan nilang nabitawan na ang pangunahing halimaw na tinatawag na lich, isang toro na gawa sa buto na may pulang mga mata at isang hiyas sa gitna ng noo nito. Sabi naman ng pangunahing tauhan sa binata na manatiling focus kahit anumang mangyari. Natatakot, tinanong ni Jungju kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ng ating binata na bigyan siya ng kaunting panahon, dahil aasikasuhin niya ang halimaw na iyon, habang ang binata naman ang haharap sa hukbo ng mga kalansay. Nakahakbang ng bahagya, hinarap ni Yoonju ang malaking demonyo, na sumusugod dito ng buong lakas, at walang pag-aalinlangan, ganun din ang ginawa ng ating bida. Umiwas siya sa ilalim ng mga binti ng nilalang para mailabas ang unang pag-atake. Habang pinapanood ang eksena, si Jungju ay nagpas siyang ituon ng pansin sa kanyang gawain, at humarap sa hukbong kalansay, inisa-isa niya ang natutunan niyang kakayahan. Balik tayo sa ating pangunahing tauhan na nasa ibabaw na ng lich, sinasaksak ang kanyang espada kung saan man niya maabot, dahilan para yumangal sa sakit ang demonyo. Ngunit paglingon niya, nakita niyang papunta ang nilalang sa isang bahay, walang balak huminto. Pagkatapos ay isang malakas na pagbagsak ang nangyari, ngunit nakita natin na buhay pa si Yoonju. Nakahiga sa lupa, sabi niya, malapit na yon. Umagang muli ang nilalang sa galit, na nagpapakita na buhay pa ito. Biglang isang nakakuha ng atensyon ng ating bida. Ang nagniningning na mga hiwa ng espada niya sa halimaw. Nabigla ang ating binata, na pagtanto niyang may kakayahang magpagaling ang nilalang, ibig sabihin, mas mahirap ang laban kaysa inaasahan niya. Samantala, si Yoonju ay nagtatago pa rin, nagtataka sa nangyayari. Ginagawa ni Yoonju ang lahat sa pakikipaglaban sa mga nilalang, tulad ni Jungju, na walang pag-aalinlangan na nakipaglaban sa mga kalansay. Pero si Eugene ay iniisip lang kung gaano kalakas ang mga binata, kahit na akala niya ay madali silang mamamatay. Kinakagat ang kuko,
Nag-aalala ang dalaga kung mapapatawad ba siya ng dalawa sa pagtakas, o kaya'y papatayin siya kaagad. Sa alinmang paraan, kailangan niyang mabilis na makaisip ng gagawin. Samantala, pinag-iisipan ng pangunahing tauhan kung kaya niya bang patayin ang nilalang na nasa harapan niya. At kung may kahinaan ba ito, dahil ang alam niya lang ay ang kanyang kakayahang magpagaling. Bigla, umatake ulit ang halimaw, kaya napilitang huminto sa pag-iisip ang bata at umiwas. Mahigpit na hawak ang kanyang espada, sinabi niyang alam niyang nagpapagaling ang kalaban, pero wala pa siyang magawa kundi patuloy na manaksak at maghampas. Gamit ang buong lakas, nakahiwa ang bata ng isang parte sa nilalang, pero agad itong nagpagaling. Nalulungkot, nagtataka ang bata kung ganoon na lang ba ang gagawin ng halimaw ng paulit-ulit. Pagkatapos ay naghahanda ulit siya. Dahil wala siyang ibang magagawa kundi lumaban, kahit ano paman, ang payat na toro na may pulang mata ay umungal nang makita siya, ibinaba ang ulo nito, umaasang tatama gamit ang malalaking sungay. Walang pag-aalinlangan, si Yuunji ay humarap sa hamon, at tumama ng malakas sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang espada. Hindi sigurado kung epektibo, minabuti niyang maghintay sandali. Ngunit may sumigaw na mag-ingat siya. Si Jiang Jiyu yon, na biglang sumulpot, iniwasan ng isang malakas na pagsabog. Itinaas ng bida ang kanyang braso para hindi mabulag, at nang tumingin ulit siya, nag-alala siya sa kalagayan ng kanyang kasama na nagsasabing hindi siya. Masasabi nating napakahusay. Nalaman namin na sa hukbo ng mga ito na parang mga kalansay, may isa palang marunong gumamit ng mahika. Nakatayo ulit, sinabi ng binata sa iba na manatili sa kinatatayuan nito, ngunit may biglang bumangga sa kanya ng malakas, kaya't lumipad siya palayo, walang pagkakataong makasagot o makapanghawak man lang. Determinadong tapusin ang binata, patuloy na sumusugod ang toro, kaya kinailangang gamitin ni Yuunji ang kanyang kakayahang tumibay upang mabawasan ang lakas ng pagtama, habang patuloy siyang lumilipad sa ere, hanggang sa mabanggaan siya ng malakas sa pader. Mabuti na lang at nakuha na niya ang kakayahang magbigay ng lakas sa ikalimang araw. Kung hindi, baka maduraj na siya. Nahawakan niya ang ulo ng toro, nakakita siya ng isang makinang nahiyas at napagpasyahan niyang ito ang kahinaan nito. Para subukan ang teorya niya, agad siyang umatake. Dahilan para bumitaw ang bato sa noo ng nilalang. Sa ibaba, nanonood si Jiang Jiyu na nakanganga, nagulat sa biglaang pagbagsak ng mga kalansay sa paligid niya. Pagkatapos ay may lumitaw na mensahe, na nagsasabing ang demonyong lich ay napatay na, kaya huminto na ang paggalaw ng lahat ng kalansay, nang mabasa niya yun ay napangiti ang lalaking kayumanggi ang buhok. Hindi niya makita si Yuunji, kaya tumakbo siya patungo sa toro. Paulit-ulit na tinatawag ang pangunahing tauhan, pero dahil walang sagot, natatakot siya sa maaaring nangyari. Bigla na lang may nagtanong kung iiyak na naman siya. Lumabas mula sa isang tambak ng mga buto ang binata, at sinabing hindi pa panahon para malungkot. Buhay pa siya. Napawi ang kaba, tumakbo ang bata para tingnan kung maayos na ang kalagayan ng bida, huminto siya nang makalapit na. Maluha-luhang tinanong niya kung tapos na ba. Nakangiting sinabi ni Yuunji na sa tingin niya'y oo, habang tinitingnan ng kaibigan, hindi niya lubos maisip ang ibig sabihin ng ekspresyon nito. Itinaas ni Jiang Jiyu ang mga braso at sumigaw sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, pero biglang may kakaibang nangyari. Si Yuunji, na parang bigla na lang sumulpot, ay sinaksak ang bata sa tiyan gamit ang kanyang espada, nagbigla sa kanila pareho ng bida. Sumisigaw, sinumpa ni Yuunji ang babae, na tila nagulat dahil sa unang pagkakataon niyang makasakit ng tao. Di makapaniwala, tinatanong ng binata kung bakit niya ginawa iyon. Nanginginig na parang tuta, sinabi ng dalaga na papatayin daw siya nito kaya't para sa sarili niyang kaligtasan ang lahat, dahil pareho silang mga mamamatay tao, at ngayon ay mabubuhay siya, hindi mamamatay sa kakilakilabot na lugar na ito. Bukod pa rito, walang nakakaalam kung kailan talaga matatapos ang laro. Ibig sabihin kung papatayin niya silang dalawa, makakakuha siya ng karagdagang puntos. Walang pakialam sa iba, itinaas ulit ni Yuunji ang kanyang armas, ipinagdiriwang ang pagkakaalam na nasugatan ang bida. Ngunit sa kanyang kamalasan, mas malakas si Yuunji kaysa sa inaakala niya, at sa isang hampas lamang, napabagsak niya ang espada ng dalaga kasama ang braso nito. Naguguluhan, sumulyap siya sa gilid bago sumisigaw sa sakit at pag-asa. Gamit ang kanyang kakayahang tenacious life, tinanong ng ating bida kung akala ba nito'y kaya siya nitong patayin.
Kinakabahang tinanong ni Yuonji kung paano nangyari yun. Sinagot ng bata na hindi naman espesyal ang galaw, ipinakikita sa kalaban na mas malala pa ang darating. Walang pag-aalinlangan, tinapos ni Yuonji ang sinimulan niya, dali-daling lumapit kay Jiang Yu na buhay pa naman. Pinapakalma siya ng ating bida, sinasabing hindi siya mamamatay. Nakangiting sinabi ng kaibigan na kahanga-hanga ang pagpapanggap niya hanggang sa huli, pero gusto na nitong makita ang mga kapatid niya, naghahanda ng magsalita kaya pinigilan siya ng bida. Dahil sinabi na niya na hindi pa ito ang kanyang oras. Habang binubuhos niya ang parang gamot, mabilis na gumagaling ang sugat ng bata. Nalalaman natin na ito ay isang mahinang gamot, na kahit hindi masyadong malakas, ay mayroon pa ring malaking epekto. Ito ay kinuha matapos talunin ng pangunahing tauhan ang Reginang langgam. Iniipon niya ito para sa sarili, pero kagyat ang sitwasyon. Naguguluhan, tinanong ng kayumangging buhok na bata kung ano yun, pero sinabihan na naman siyang tumahimik. Walang pakialam, tinanong niya kung bakit hindi ito ginamit ni Yuonji kanina, pero sinabi ng pangunahing tauhan na kung ginawa niya yun, patay na siya ngayon. Pagkaupo, nagulat ang bata dahil wala na siyang sugat. Sa kanyang isipan, inamin ng pangunahing tauhan na pagsisinungaling yun, para masabi niyang hindi siya nakadama ng pagsisisi. Pero matapos alalahanin ang lahat ng mga sandaling pinagsamahan nila, napagpasyahan niyang mas mabuting umasa na lang siyang hindi na niya kailangang maranasan muli ang ganun. Bigla siyang niyakap ni John Yu, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Maya-maya pa, nakitang kakaiba ang lakad ng protagonista, tinanong siya ng bata kung ayos lang ba siya, saka sinabing alam niya ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Tinanong ni Yuonji kung nakonsensya rin ba siya, sumagot naman ang bata ng oo, at hindi raw siya makatigil sa pagsusuka. Huminga ng malalim ang protagonista, ipinakita niya kung gaano siya naapektuhan. Pero may lumabas na mensahe na nagsasabing tapos na ang Stage 3 nanograms tutorial, at nakakuha ang ating bida ng bonus dahil sa pagkatalo. Ang demonyong leech. Na interes, tinanong ng batang naka-pink shirt kung ibig sabihin nun kailangan lang nilang mabuhay ng 30 minuto. Pero kahit na anuman, si Yuonji ay napakagaling. Sabi ng bata nating hindi niya kailangan ang papuri, habang iniisip na hindi naman pala masama dahil lumabas siyang mas malakas. May lumitaw na isa pang mensahe na nagsasabing natanggap niya ang Zahar's Shackle, 218, isang pulse heiress na may kumikinang na purpling bato sa gitna. Para malaman kung ano ang gamit nito, nagdesisyon ang bata nating pindutin ang mukhang buton, binuksan nito ang isang pinto na papunta sa susunod na tutorial. Medyo nagulat ang dalawang bata, at matapos magkatitigan ng ilang minuto, napagpasyahan nilang mas mabuting pumasok na lamang kaysa manatili sa kinaroroonan nila. Pagkarating sa kabila, kakaiba ang kanilang nadarama sa paligid, at paglingon nila ay nakita nila si Yuho Park na kakalabas lang din sa magkahawig na pinto. Nakangiting sinabi ng ating bida na matagal na nilang hindi nakikita ang isa't isa. Naguguluhang sinabi naman ng isa na kakalabas lang niya sa pinto. Habang nag-iisip, naalala ni Yuonji ang nakasulat sa journal tungkol sa sabay-sabay na pagsisimula ng lahat sa Stage 4, ibig sabihin ay kakailanganin ng maraming swerte ng lalaking may jacket dahil wala siyang ginawang pagpapalakas. Bigla na lamang may iba pang mga manlalaro ang nagsilabasan mula sa iba't ibang pinto, at dalawa sa kanila ang nakakuha ng pansin ng ating bida dahil sina Do-hyung at Yeera yun. Naku-curious, naisip ng ating bida na malamang ay pinili nila ang pulang pinto base sa maruming damit, at nag-isa lang sila o kaya'y inalis nila ang ibang kasama. Nakuha nito ang atensyon ng lahat, isang misteryosong tinig ang nagpahayag na 56 na manlalaro ang nakaligtas, pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga panuntunan sa ika-4 na yugto. Magiging paligsahan ito ng grupo, kung saan ang isang grupo ay binubuo ng lahat ng nasa silid na iyon. Ang mga grupong makakakuha ng pinakamaraming puntos sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga halimaw ang mananalo. Hindi nagustuhan ni Park ang balita, hindi tulad ng iba na nagdiwang dahil ang manalong grupo ay aabante sa huling pagsasanay. Ipinahayag pagkatapos ng tinig na walang parusang ipapataw sa natalo, at may 2 pinto. Isang puti na nagpapahintulot sa mga manlalaro na makatalo ng mga halimaw para kumita ng puntos ng grupo, at isang itim na nagbibigay daan sa pagkuha ng stats at puntos. Magbibigay din ito ng mga gamit tuwing gabi at hating gabi. Kailangan lang gamitin ng mga manlalaro ang command na door para bumalik sa kasalukuyang silid. Natapos na ang mga tagubilin,
Ang huling paalala ay kahit matalo ang grupo, ang top 10 na manlalaro na may pinakamaraming puntos ay dadalhin sa final tutorial. Sa kanyang isip, napagpasyahan ni Park na walang dahilan para pumasok sa puting pinto. Ngunit nang tumingin siya sa gilid, napagtanto niyang iba ang iniisip ni Yoonja at Janggeyo. Nakangisi, sinabi niya na ang dalawa ay mga tunay na tanga na nagpapanggap na mga bayani. Ngunit pagkapasok niya sa itim na pinto at pagkarating sa isang kagubatan, na puno ng mga cyclops na mas malalakas kaysa ang mga halimaw mula sa stage 2, napagtanto niyang marahil hindi iyon ang pinakamagandang desisyon. Dahil ngayon, kailangan na niyang harapin ang dalawa sa mga nilalang na yun mag-isa. Paglingon, may napansin siyang kakaiba ang bata, at mabilis niyang natuklasan na naroon din ang dalawang batang lalaki na dumaan sa puting pinto at natalo na ang cyclops. Komento naman ni Janggeyo ang pagkakaiba ng mga kapaligiran at kung paano hindi gaanong malalakas ang mga halimaw dito, bagamat hindi naman talaga yon totoo para sa Angus na pumili ng puting pinto sa stage 3. Hindi man lang pinapansin ang presensya ni Park, sinabi ni Yoonja na dapat silang mag-ikot pa ng kaunti bago maghating gabi. Sumang-ayon ng lalaking kayumanggi ang buhok at pagtalikod ay kinutya ang lalaking hindi sumama sa grupo. Pagkatapos ay tinanong niya ang protagonista kung kumusta ang posas sa palso. Simple lang nitong sinabing maayos lang. Kahit na sa kaloob-looban niya alam niyang napakaganda ng gamit, sinisip-sip nito ang mahika ng gumagamit para mapalakas ang kapangyarihan ng nakasuot nito sa braso, ibig sabihin mas madali niyang magagamit ang kanyang mga kakayahan at makakakuha ng dagdag na lakas sa pag-atake at pagtatanggol kung pipiliin niyang gamitin ang kanyang mahika. Napansin ni Janggeyo na hindi lahat inilahad ng kaibigan niya. Pero iniba na lang ng protagonista ang usapan at sinalakay ang isang halimaw na biglang sumulpot, habang iniisip na may 5 araw pa siya para hanapin ang gagong yun. Pagkatapos noon, nakita natin na matagumpay na natapos ang unang araw ng stage 4, at si Yoonja ay nanatili sa unang pwesto sa ranggo gamit ang napakalaking lamang. Nakita ang puntos ni Juyang, na pagpasyahan ng protagonista na tiyak na naglakbay din ito sa kagubatan. Sabi naman ni Janggeyo, gaya ng inaasahan, sila lang ang nakapagbuo ng grupo, pero sabi ng ating bida, hindi iyon magtatagal. Bigla na lang, inanunsyo ng misteryosong tinig na nakakuha ang kalabang grupo ng 28,515 puntos, at mamamahagi na ng mga gantimpala batay sa individual na puntos. Si Yoonja ay nakatanggap ng 12 barya, na pwedeng ipagpalit sa mga gamit o kasanayan sa huling araw. Pag ninilay-nilay ng protagonista, naalala niya na ang mga gamit na ito ay maaaring maging napakahalaga kaya mas mabuting ipunin ang mga barya. Pagkatapos ay nagpas siyang makipag-usap siya sa iba pang miyembro ng grupo para magbigay ng alok. Matapos magpakilala at mapagtanto ng lahat na nagulat sila, sinabi niya na alam niya ang paraan para makalabas silang lahat ng buhay. Nakangiti, sinabi ni Juyang na interesado siyang malaman ang plano, pero sana'y hindi ito isang hanggal na ideya gaya ng pagsasabing magtulungan silang lahat para makakuha ng mas maraming puntos. Dahil sa gulat, sinabi ng protagonista na yun nga ang plano. Bigla na lamang tumawa ng malakas ang lalaki. Tinitigan niya ang binata sa mga mata at sinabing sayang naman, dahil wala siyang pakialam. Pagkatapos ay humingi siya ng magandang dahilan para sumama sa plano. Simpleng sinabi ni Yoonja na tama ang lalaki, pero dapat tandaan na mayroon pang huling. Darating ang tutorial, isang tutorial na walang nakakaalam. Maaaring mga ilangan ito ng pagtutulungan, kaya't mas marami ang nakaligtas ay mas maganda. Ang alok na yan ay para sa kanilang pagdedesisyonan kung gaano karaming puntos ng grupo ang makukuha ng bawat isa. Halimbawa, 1,000 kada araw. At dahil sa kanya ang ideya, doble sayo. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang ibang mga manlalaro at pagkatapos. Ilang segundo pa, nagsimulang magkasundo sila, sa laking pagkadismaya ni Juyang at Yera. Pagkatapos ay tinanong ng bida kung ano ang pipiliin ng lalaki. Sumigaw ito, tinatanong kung sa tingin ba ng bata ay tama ang magparaya para sa mga yon. Naguguluhan, tinanong ng ating bato kung narinig ba talaga siya ng lalaki tungkol sa ang posibilidad na makasama ulit sa trabaho. Sabi ni Juyang hindi siya naniniwala doon, kaya tinanong lang siya ng bida kung nakapagdesisyon na ba siya. Maya-maya, sinabi ni Jungyu na hindi niya alam na si Yoonja pala ay mahilig tumulong sa mga nangangailangan. Nagtaka ang bida, pero pinilit ng binata na ang pagtulong sa mga taong nanganganib ay isang uri ng kabayanihan.
Saka sinabi ng binata na ang totoo, ginagawa niya yon dahil kung makaliligtas ang kanilang grupo, ang kalaban naman ang mamamatay. Kaya iniwas niya lang ang pagkamatay ng kanyang grupo. Ang lalaking naka-pink na damit ay nagtanong kung sapat na dahilan yun para suportahan ang lahat. Pero sinabi ni Yoonji na ginagawa niya ang lahat para sa sarili at para sa tiyak na gantimpala basta't magtagumpay sila. Ayon sa plano, kaya naman, imbes na makipag-usap, dapat magsimulang tumakbo at kumita ng mas maraming puntos ang kaibigan niya, dahil 890 pa lang ang kanya. Muling dumaan ang dalawa sa puting pinto at bumalik sa kagubatan, at nasalubong nila ang isang higanti at galit na troll. Walang pag-aalinlangan, inisa-aktibo ng bida ang kanyang pulse heiress at sinimulang salakayin nito gamit ang kanyang espada, itinapon ng nilalang palayo ng buong lakas. Sa kanyang isipan, iniisip ni Yoonja kung gaano kalaking pinsala ang naidudulot ng kanyang bagong gamit at kung gaano karaming mahika ang nakokonsumo nito, kalahati ng kanyang mana para sa isang pag-atake lang. Nagulat si Jungyu at tinanong kung may natutunan bang bagong kakayahan ang bata para magawa iyon. Sumagot ito na halos-halos. Ang batang may pink na sando tapos nag-iisip kung ano ang susunod na halimaw, at kung iniisip ba ng kaibigan niya na masyado na silang nakapasok sa gubat, pinaalalahanan siya ng bata na mataas na peligro, mataas din ang gantimpala. May pag-aalalang ekspresyon, sinabi ng bata na alam niyang hindi lang ang mabuhay ang layunin ng bida. Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan, kinumpirma ni Yoonja at sinabing para makamit ang kanyang layunin, kailangan niyang gawin pa ang higit sa pagkaligtas. Tanong naman ng bata kung may kinalaman ito sa pagbalik sa totoong mundo. Sabi ng bida, parang ganun nga at, pagkaraan pa ng ilang sandaling katahimikan, sinabing oras na para umalis at tapusin ang pahinga. Humiling si Jungyu na magpahinga pa ng kaunti, pero biglang may napansin siya. Pansin, walang pag-aalinlangan, itinuro niya ang isang direksyon at binigyan ng babala ang ating bata, nananlaki ang mga mata sa nakitang gintong bagay sa mga puno, at agad na naalala ang balita tungkol sa isang natagpuang gintong goblin sa kagubatan noong huling araw ng Stage 4. Pero hindi siya naniniwala dahil malawak ang kagubatan na ito hanggang ngayon. Sumigaw siya, sinabi sa bata na kailangan nilang makuha yon dahil ito ay isang nakatagong bahagi ng stage. Samantala, sa ibang lugar, nakita natin ang isang grupo ng mga manlalaro na nagkakatipon at nag-uusap. Sabi ng isa sa mga bata, wala siyang pakialam sa panalo ng team match, pero ang pagkatalo ay malaking problema. At dahil 10 lang ang makakapagpatuloy, ibig sabihin isa sa mga 7 sa kanila ang mawawala sa kompetisyon, dahil imposibleng maabyutan pa ang nangungunang 4. Isa pang binata ang sumang-ayon na mahirap manalo sa team match. Bigla na lang may sumulpot at nagsabing gusto niyang magkwento ng pampatulog, kaya nagulat ang grupo at mabilis na tumayo. Lumabas mula sa mga puno si Duyang na nakangiti at nagsabi na huwag silang matakot, dahil hindi siya nandyan para makipaglaban. Sabi naman ng isa sa mga binata, pwede siyang magsalita kung nasaan siya kung ayaw niyang masaktan. Sinabi ng lalaki na tumigil na siya sa pagiging tanga at mayroon din siyang alok, isang paraan para masiguro na silang lahat ay makapasok sa top 10. May nakakatakot na ekspresyon sa mukha, tinanong niya kung interesado na ang grupo na makinig sa kanya. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, patuloy na hinahabol ni Yoonjae at Jeonyu ang goblin na tumatalon-talon sa mga puno at panakanak ang lumingon sa kanila na may mapang-uyam ng ngiti. Sandaling huminto ang dalawa at sinabi ng batang nakapink na sumuko na sila. Dahil sa matinding pagod, napamura ang bida at sinuntok ang puno ng kahoy na kinakahanggan. Naisip niya na baka niloloko sila ng nilalang patungo sa isang patibong. Habang nakahiga sa lupa, nagtanong ang brown-haired na bata kung kailangan ba talaga nilang mahuli ang goblin. Sumagot ang bida na oo, kahit gaano pa katagal, kahit 3 araw na lang ang natitira. Sinabi naman ni Jeonyu na oras na para bumalik, at pumayag ang bida. At mabilis na pinarating ng bata ang pinto. Lalo pang naiinis, pinaalalahanan ni Yoonjae sa sarili na ang goblin ang susi sa stage 4, kaya kailangan niya itong makuha, kahit ano paman. Pagbalik sa silid, inihayag ng misteryosong tinig na natapos na ang araw-2, at kakalkulahin na ang puntos ng grupo at ng bawat isa. Nilaibat ng ating binata ang paningin, napansin niyang 6 na tao ang nawawala, at nagtataka kung si Dudyang at ang grupo nito ang isa sa mga may kagagawan. Nang lumitaw ang scoreboard, nagreklamo ang mga tao dahil hindi sumunod ang ilan sa usapan.
Inihayag naman ng tinig na ang kalabang grupo ay may 69,150 puntos, kaya naman kumilos si Yoon-jae. Lumapit siya sa lalaki at tinanong kung bakit hindi nito sinunod ang plano. Malamig na sabi ni Dudyang na hindi niya maalala kung pumayag ba siyang sumali. Saka, hindi naman daw desperado ang grupo nila sa puntos. Naiinis na tugon ng bida na alam niyang hindi naman sila ang pinakamabait na grupo, pero kahit na ganon, hindi tama na isakripisyo ang ibang tao. Samuka lang sa lupa ang lalaki. Humakbang palapit ang bida at sinabing hindi na siya magiging tagapagligtas. Kinagat ni Dudyang ang labi at sinabi na kung ganyan pa rin ang ugali ng bida, malalaman nito kung sino talaga ang mapapahamak. Malaki at walang takot na sumagot ang bida at sinabing subukan lang siya nitong guluhin. Pero lumapit si Jongyu at hinawakan ang balikat niya, saka nagtanong. Sabi sa bata na kumalma, dahil hindi nila maaaring pilitin ang sinuman na sumama sa plano. Saka, mas marami sila. Naku-curious, tinanong ng lalaking blonde kung ano ang pinagbubulungan nila. Inilabas niya ang kanyang espada, pero pinigilan siya ng isa sa mga bata, dahil hindi magandang strategy ang makipaglaban ngayon, lalo na't sila ang Samaira sa kasunduan. Lumapit ang binata at sinabi kay UJ na mas mahalaga sa kanila ang mga individual points sa ngayon. Tumahimik lang ang bida at nagdesisyong umalis. Lumingon si Dudyang at tinanong kung bakit ginawa yun ng bata sa team niya. Alam na ang tanging paraan para mabuhay ay ang patayin si UJ. Sabi ng bata, naalala niya ng perpekto yun, pero ang pag-iinarte ay walang tulong, kaya tulala na lang ang lalaking blonde. Pagpapaliwanag pa ng bata, hindi naman daw kailangan ng dalawang umalis ng puntos para mabuhay, pero tumutulong pa rin sila sa lahat. Kaya hindi lang dalawa ang makakalaban ng siyam sa kanila. Pag-iisip sandali, naunawaan na ni Dudyang ang sitwasyon, at tinanong kung paano nila aalisin ang bata. Sabi naman ng kasama ni Smiling, mas mabuting isa-isa na lang, dahil hindi naman kailangang ang magka-partner agad ang unang target. Medyo malayo, tinanong ni Jongyo kung ano ang nasa isip ni Yoonjo nang muntik na silang mag-away. Sagot naman ng bata, question de tiempo lang daw yun bago mangyari talaga. Kahit sang-ayon, sabi pa rin ng isa pang bata na nagpatuloy pa rin siya. Masyado nang malayo dahil alam niyang hindi nila mapipilit ang sinuman na makipagtulungan. Alam daw niya yun ng bida, at wala siyang pakialam kung puntos lang naman ang habol ng kalabang grupo. Sa kanya naalala kung paano nagaganap ang lahat ayon sa nakasulat sa journal. Tungkol sa 6 na nawawala, ibig sabihin ay pumapatay ang mga kalaban para sa mga barya at puntos, dahil bahagi sila ng grupo ni Park, at patuloy nilang gagawin ito para sa kanilang sariling kapakanan, para pigilan ang iba na manalo sa laban. Bigla siyang naalimpungatan sa pag-iisip nang marinig ang boses ni Jongyo. Diretso sa punto, tinanong nito kung ano ang plano ng binata, kaya't naabutan siya nito. Ipinaliwanag ng bida na delikado ang makipagtulungan dito, dahil baka mapatay ng binata ang mga tao, hindi lang mga halimaw. Tanong ni Jongyo kung ang ibig niyang sabihin, pero ang ating bata ay tahimik lang siyang tinitigan, pagkatapos ay hiniling sa kanya na makinig ng mabuti. Nagsimula na ang 3 araw ng 4 na yugto ng tutorial. Habang tumatakbo, sinabi ni Yoonjo sa kanyang kasamahan na kailangan nilang mahuli ang gintong goblin. Tanong naman ng bata kung bakit siya ganoon na lang ka-obsessed, pero sinabi lang sa kanya ng bida na maghintay dahil may plano siya. Patuloy sa pagtalon at paglingon ng goblin, pero pagkalapit na sana nito sa susunod na sanga, biglang sumulpot ang bida at pinutol ang puno gamit ang kanyang espada, dahilan para bumagsak ang nilalang. Tumatalon, sabi ng ating bata na nahuli na niya ito, pero binato siya ng goblin ng putik sa mukha, kaya napilitan siyang huminto at takpan ang kanyang mga mata. Samantala, ginamit ng maliit na halimaw ang pagkakataon para mangibabaw sa isa pang sanga at lumingon para lang tumawa. Kaya medyo nainis si Yoonjo. Dumating si Jongyo at sumigaw, sinabihan ng bata na tumingin sa kaliwa. Paglingon ng bida, nasalubong niya ang isang napakalaking higanti, at napagtanto ng dalawa na plano pala ito ng gintong goblin. Kahit nagulat, naisip ng ating bata na ito na ang tanging pagkakataon niya, dahil nabawasan ang pag-iingat ng maliit na halimaw dahil sa presensya ng higanti, ibig sabihin mas mahina ito. Bigla, binunot ng higanti ang isang puno mula sa lupa at handa ng umatake. Tinatanong ni Jongyo kung ano ang dapat nilang gawin, pero iniisip lang ni Yoonjo kung kaya niyang maghagis. Dahil sa pagkaubos ng pasensya,
hinagis ng higanti ang puno ng buong lakas sa dalawa. Buti na lang at mahusay ang pangunahing tauhan at parang mantikilya ang pagputol niya sa kahoy, nataman din ng higanting nilalang, na nahati sa dalawa. Nagalit ang gintong goblin, pero bago pa ito makatakas, dumating ang bata at tinapos ang laban, tinitigan ito ng madiin. Napanganga na lang ang batang lalaki na naka-pink shirt sa bilis ng pangyayari, saka humingi ng tawad dahil ordinaryong tao lang siya. Nang gabing yun, may taong naghanap kay Yuunjo. Sabi ng isang babae, hindi niya nakita ang bata. Sabi naman ng isang binata, kailangan nilang pumasok pa sa gubat para hanapin siya, dahil mas mahalaga ang pagpapalakas kaysa sa basta't makaligtas. Ibinaba ng babae ang ulo niya, sumang-ayon siya. Sabi naman ng bata kailangan nilang isipin ang kinabukasan imbes na magtago. Dahil sang-ayon ang lahat, nagsimula na ang grupo, pero bigla na lang, isa sa mga miyembro ang sinalakay. Sumigaw ang bata at hiniling na magpakita ang mga umaatake. Ngumiti si Park at